Si Rudy Gobert ang nanalo ng Defensive Player of the Year. 3 players pa lang ang nanalo ng 4 na Defensive Player of the Year award sa history. Kasama ni Gobert si Dikembe Mutombo at Ben Wallace na parehas Hall of Famer din. So technically, mas may chance pa si Gobert na masama sa Hall of Fame kapag nag-retire siya kontra kay na Dwight Howard at Derrick Rose. Teka, si Howard pala malaki din ang chance dahil 3-time Defensive Player of the Year. Or mas mataas din ang chance ni Gobert kumpara kay Jimmy Butler. Nasa all-time status ngayon si Gobert after niya makuha yung ika-4 na award. So marami ata magagalit doon kapag nag-retire si Gobert at possible agad siyang masama sa Hall of Fame after ng 3 taon. So sigurado marami magsasabing paano magiging Hall of Famer si Gobert kumpara sa ibang mga star player hindi pa nga siya nagcha-champion. Pagbasihan na lang yung kay Mutombo. Mas mahirap pumasok sa Hall of Fame noong 2015 kaysa ngayon. Kahit si Ben Wallace ilang beses inisnab pero hindi ma-snub yung 4-time Defensive Player of the Year niya. Ang pangalawa sa botohan si Victor Wembanyama. Kapag kinumpara ang stats niya, mas mataas pa rin yung kay Wemby kumpara kay Gobert. Sinabi na rin naman ng mga bumoto na hindi lang naman steals at blocks ang sukatan sa Defensive Player of the Year. Ang isa sa mga advanced stats doon, defensive win share. Malaki kasi ang nilamang ni Gobert kay Wemby at ang pinakamalapit kay Gobert si Jokic. So nababasa ko lang to sa mga comment section dati. Bakit ang pagbabasihan defensive win share kung individual awards naman? Parang lugi yung player. Ang San Antonio ang isa sa mga worst team sa NBA ngayon. Ang Minnesota ang isa naman sa best team. Obviously, yung isa sa mga kinakatakutan sa ilalim ng rim si Wemby. Gaya na lang nung 3-on-1 pass break dati ng Memphis na easy 2 points na sana sa kanila pero naiba yung direksyon nung makita nila si Wemby sa ilalim. Magiging defensive stop yun kay Wemby kung hindi nakascore ang Memphis. So, simple lang naman ang dahilan nun. Ang MVP at Defensive Player of the Year award halos magkaparehas yun sa NBA or equivalent silang award. Best player ng liga ang MVP, best defensive player naman yung kabila. Ang pinaka-controversial nga lang doon yung kay Marc Gasol dati dahil All-NBA defensive second team siya pero siya ang nanalo ng award. Sa CBA or Collective Bargain Agreement, ang isa sa mga requirements kapag nanalo ng Defensive Player of the Year Award or MVP ang isang player, makukuha nila ang Derrick Rose Rule na 30% ng salary cap or kaya Kevin Durant Rule na 35%. Yon ang dalawang major award na kasama sa Collective Bargain Agreement. Hindi kasama doon kung sino mananalo ng Rookie of the Year, Most Improved Player at saka 6 Man of the Year. Kaya yung MVP at Defensive Player of the Year halos parehas lang din kung paano ang pagpipilian or magiging candidate. Kung hindi naman nila makuha ang isa sa mga award na yon, All-NBA Team Selection. Dati mahigpit pa ang binibigyan talaga nun. Nung time ni D-Rose, kailangan 2-time na makasama sa All-NBA First Team or manalo ng MVP or kaya Defensive Player of the Year. Ngayon, kahit second or third team, binibigyan na ng max contract. Tapos, hindi rin naman bibigyan ng max contract talaga yung mga gaya ni Gobert. Dati dapat 35% ang bibigay sa kanya, naging 30%. Pero malaki pa rin naman yung kay Gobert dahil mahigit 200 million. Since Kareem, yung mga nananalo ng MVP, kinukuha sa mga teams na kasama sa playoffs. Ganon din sa Defensive Player of the Year dahil nga equivalent silang dalawa. Kung hindi naman pala mananalo si Wemby, ay bakit pa siya sinama sa candidate? Dahil naman yon sa All-NBA Defensive Team. Mythical team ng mga defensive player. Sa bagong rule ng selection, wala ng designated position. Dati, 2 guards, 2 forwards, at isang sentro per team. Ngayon, hindi na. So, hindi sayang yung kay Wembanyama dahil possible na siya ang maging unang player na nakasama or nanalo ng unanimous Rookie of the Year at All-NBA Defensive First Team. Wala pang nakaagawa nun sa history at si Wembanyama ang pinakamalapit. Kung hindi man siya masama sa first team, ando naman yung second team. Si Wemby ang susunod na player na nanalo ng unanimous Rookie of the Year at All-NBA second team behind David Robinson. Elite company pa rin yung masasamahan ni Wemby kahit sa kanyang rookie season. Ang naging komento na lang niya, ibigay na lang kay Gobert yung award dahil it's no longer his turn. Siya di umano ang mananalo sa mga susunod.